Magandang hapon po sa ating lahat at mulugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome po sa 99th episode ng The Filipino SDG Action Hour at muli nyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na totoo namang napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. At sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang topic na pinamagatang Optimizing Urban Food Production, Hydroponics and Container Gardening. So talaga po napapanahon po na pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagtatanim sa ating bakuran upang makasagot sa issue ng SDG 2, which is no hunger. Lalo na sa panahon na to na talaga naman pong nagtataasan ng presyo ng ating mga basic commodities, kasama na dyan ang presyo ng pagkain natin sa araw-araw. Alam naman natin na nung nakaraang pandemic, nakapagmulat sa atin na at the end of the day, kapag nag-shutdown ang sistemang ginagalawan ng ating lipunan, babalik at babalik tayo sa primal instinct of consuming the basic. That is pagkain, medisina, clothing, and shelter. Kaya po sa hapon na ito, babahaginan tayo ng kaalaman ng ating panauhin sa aspeto ng urban gardening and hydroponics sa layuning makapaghain ng masustansyang pagkain sa bawat hapag-kainan. Siya po ay isang prominent figure sa larangan ng agriculture sa Mabalacat City sa Pampanga. Advocacy po niya ang maabot ang mga household to farm their own food as mean to achieve food security. At bilang isang anak at apo na magsasaka, naniniwala siya na ang kaalaman at kakayanang linangin ang pagsasaka ay isang susi sa pagtugon sa mga isyu ng malnutrition at pagkagutom. So equipped with decades of experiences and training both local and abroad, he now trains people on organic farming, hydroponics, container gardening, and urban agriculture. He is the focal person of high-value crop development program sa Mambalacat, Pampanga, at siya rin po ang nagsiserve as consultant sa mga landowners and farm owners in Region 3. So sama-sama po tayo matuto ngayong hapon kasama ang ating panauhin. Isang proud na agriculturist at magsasaka, Mr. Alex C. Lyson. Mr. Lyson? Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ang ibabahagi po natin sa ating mga tagapakinig at saka sa ating mga kapitbahay kung saan man sila ngayon ay itong urban gardening tapos kasama ang hydroponic, kasama ang container gardening dyan. Sa ngayon kasi, nagiging urbanized na ang ating mga lugar. Lalong-lalo na dito sa amin, ang 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 lugar namin, kokonti na lang yung pinagtatamnan. Nasa nasa 500 or 400 hectares na lang ang palayan namin na kung saan mga 6% na lang ang population ng Mabalacat City ang pwedeng pakainin nun. Kaya obligado na ang aming syudad at yung mga karating na lugar ay kailangan ng mga bayan, kapit syudad na magtulungan sa pag-produce ng mga pagkain. Kaya ang aming naging pananaw para makadagdag ang ating mga mamamayan ay itong mga project ng urban and container gardening. Tulad po ng nakikita nyo sa mga larawan ngayon, pwede po natin gamitin yung mga bote, mga sirang gulong. Tinuro po namin sa ating mga mamamayan yung gustong matuto, yung lalong-lalo na yung mga household, especially nung pandemic. Dito po kami nag-concentrate para at least po kahit papano maibsan ang kakulangan natin ng pagkain sa ating paligid. Lalong-lalo na tayo, ang ating lugar o ang ating bansa ay daanan ng bagyo.
Tapos pagkatapos ng mga kalamidad, pagkatapos kung ano mang problema sa panahon, ah pwede po natin silang tulungan na makapag-produce kaagad ng mga pagkain nila. Hindi lang po natin inaasa lahat sa gobyerno ang tulong para hindi magutom ang tao. Kailangan po natin din tulungan ng gobyerno kung paano tayo makatulong kahit papano, kahit konti lang, malaking bagay na sa gagastusin ng gobyerno para sa mga ayuda para sa ating mga mamamayan na nagiging kaos ngayon. Tinuro po namin yung mga container gardening, kahit po doon sa kanilang mga harapan, sa kanilang mga terrace, sa kanilang mga bintana, pwede po tayong makapag-produce ng pagkain. Ah, yung iba po, tsaka marami po kaming inikayat na para matuto sa mga ganitong mga proyekto. Nagbibigay po kami ng mga libreng training, seminar sa mga household, sa mga estudyante, at sa mga farmer din na kulang pa yung kanilang kaalaman kung paano makapag-produce ng mga, especially po, gulay, yung mga sinasabing mga high value crop. Kaya nandito po tayo ngayon sa isang webinar na to para at least makapag-share kung paano ang maibsan ang mga kakulangan natin. Kasi marami po ngayon, tulad po ngayon, kagagaling lang ng bagyo, marami pong nasira, lalo especially sa agrikultura. Kaya paano natin kagad mapapalitan ito sa pamamagitan ng maiksing panahon? Ang gobyerno po hindi po tumitigil ng kanyang pagtulong sa mga mamamayan at dapat natin siyang tulungan in response para kagad maangat po ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Ito po, kasama po to sa mga tinuturo po namin, itong hydroponic. Sa mga iba kasi, pag sinabing hydroponic, akala nila napakamahal ng pag-install ng hydroponic project. Yung nakasanayan pong mga hydroponic project, talaga pong mahal yun. Pero po kami, nagturo kami ng medyo magaan na kayang-kaya ng ating mga household. Tinuturo po namin ito sa pamamagitan na sa open area. Karamihan po, nakikita natin sa Google, sa media, ang hydroponic na malakas kumita ay nasa greenhouse na kung saan yung greenhouse pa lamang ay malaki ng gastos. Milyon po ang gastos niyan. Pero kung household ka lang, pwede kang mag-hydroponic ng 4 na kahon o kaya 4 na styro o kaya po pwede po tayo sa mga botelya. At saka pwede po natin gamitin ito. Ituturo po natin na libre. Kung minsan po, pag may sobra kaming mga buto, mga punla, binibigay din namin. At sa hydroponic po, ang kailangan dito ay solution na yung nutrient na kakainin ng mga alaman. Nilagay sa tubo, nilagay sa mga container. Pero proud to say po na ang solusyon kasi yan ay simple nutrient po yan. No? Nutrient yan kung saan kumukuha ng sustansya ang alaman na palalakiin sa tubig. Tubig lang yan, lalagyan ng solusyon. Binibili po yan, gawa po yan ng UPLB, Los Baños, at saka na CLSU, Novecia. Sila po ang kauna-una nag-project nito. Pero yun po ay synthetic at binibili. Ngayon po nakagawa kami ng pamamaraan kung paano na lang gumawa ng mga solusyon na yan. Ang gamit po natin ay mga organic concoction. Pinagsama-sama po namin at nagtagumpay naman kami, napalaki namin yung mga alaman namin sa pamamagitan ng hydroponic na ginamitan ng mga concoction. Kaya lalo pong makakatipid.
ang ating mga household, yung mga tira-tira nilang pagkain, yun lang ang buburuin at yun din ang gagamitin sa kanilang alaman. Pwede po nilang gamitin sa mga hydroponic at sa mga container gardening. Meron pa pong isa, yung isa naman, dito nag-concentrate kami sa production ng sa mga farmer na medyo malaki, sa production ng talong. Dito po, inano namin na kung saan. Kasi po, yung ibang namimili, takot bumili ng gulay sa palengke. Ang nangyayari po kasi, ah pipitis ng bukas, bobombayin ngayon, titinda bukas, aros pagkatapos mapitas, bomba na naman, pagitan lang ng mga 3 days, yung pong binobomba nila ay pesticide. Yung pong pesticide na yon ay lason sa ating katawan. Pero ang pong tinuro namin sa kanila, proper technique o proper pag-aalaga ng talong para hindi po isprayan, maiwasan natin ang pag-i-spray ng mga lason at hindi tayo magkaroon ng mga sakit. Kaya po ito nagtagumpay na naman kami, nasa pamamaraan lang po 'yan, no? Nasa technology po 'yan. Kung paano natin gagawin 'yon, yun po ang tinuturo namin. Kami po ay nagtuturo dito sa Mabalacat City. We are not limited our services in our own city. Nag-expand po kami. Kung minsan, kung kumbita po tayo sa mga kalapit na bayan, kalapit na probinsya, maging kalapit na riyon. Kung minsan po lumilipat po tayo ng dagat para makapagturo lamang ng mga ganitong teknik. Marami po yan. Yung pong iba, nagbibigay din po kami. Kung minsan, yung nagpapaturo talaga na gustong malaman about this process of food production, minsan mismo sa lugar namin, sa bahay namin, doon na namin tinuturo na libre. Kung minsan, pinapupunta kami, kinukumbida kami sa mga ibang farm para makipag-brainstorming kung paano ang gagawin, makaiwas lamang sa mga pag-i-spray ng lason, no? Ang yung iba po, ini-sprayan ng gamot, sabi nila, pero kami po, ang tawag namin sa pesticide, hindi po gamot ng alaman yan. Lason po yan, no? Kaya po, ang residue niyan, pagka in-spray mo, kahit po sinasabing blue level yan, green level yan, lower level, yung red level ay nakaban na sa atin, at least po, yung residue, withdrawal residue niyan ay nasa 28 days pa rin. Pero kung minsan, lalo na especially yung ibang mga gulay natin, talong, sitaw, aanim bukas, spray ngayon, ani bukas, palaging ganon. Every other day, spray. Kaya pagdating po sa palengke, napakaganda ng kanilang mga produkto. Pag nabili po ng ating mga kusinero yan, o yung mga nanay natin, pag inanda po sa ating pagkainan, linuto sa kusina, inanda sa pagkainan, mayroon pa pong residue yan. Kaya kung ano-ano po klase ng sakit ang dumada po sa ating katawan. Sa technology pong ito na hindi pag-i-spray ng mga pesticide, ang inaangad lang po namin ay mapaaba ng konti yung ating buhay, mapaaba ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Mas maganda po kung taon ang iaba dahil wala po tayong nararamdaman sakit. Salamat po. Sir Alex, maraming salamat po sa inyong presentation. Talaga naman pong ito po kasi sir, medyo naungkat niya yung aking memories back in college kasi ako po ay isa pong agriculturist, ayun po ang aking kurso. Kaya ito po nag-bring po sa akin ng mga masasayang alaala. So ngayon po,
We're going to open our floor sa ating pong mga panelists and mga attendees na meron pong mga questions and mga inquiries na gusto pong itanong at iparating sa ating pong guest. So, you can type in your questions sa ating pong chat box. Yes po, Sir Alex. Clarification lang po. Taus-puso ko po ang pinagmamalaki. Lahat po ng natutuhan kong ito ay galing sa seminar at training. Naging trainer tayo ng SM Foundation, naging trainer tayo ng mga regional offices dahil po sa training na binigay din ng gobyerno. Kaya po ito binabalik po din namin ng libre. Sa totoo po, hindi po ako nag-aral ng agriculture. Naging pasyon ko ang agriculture dahil po tayo ay anak ng magsasaka. At kami ay nagsaka rin. Sa ngayon, yung mga susunod na generation, puro cellphone na po ang hawak. Kaya po ang inaano namin, kahit po sa ating maliit na pamamaraan, makakatulong tayo sa pagtuturo ng ganitong kaprogresyon technology. Thank you po. Kaya nga po sir, napakaganda pong tingnan na makita po namin yung perspektibo ng agriculture o pagsasaka mismo po sa mata ng isang magsasaka. Kasi tulad ko po sir, ako po isang nag-aral po ako ng agriculture, pero masasabi ko po ng aking pong mga nalaman po talaga ay sa loob po ng eskwelahan o ng classroom. Unlike you po sir, na ilang dekada na po talaga na nagtuon ng panahon para po talaga ma-practice ang pagsasaka. So ngayon po, let's open the floor sa mga questions po ng ating mga panelists and attendees. Sir Alex, ako po, umpisahan ko po. Meron po akong tanong. Doon po sa hydroponics, kasi sir, hindi po natin masyado na-discuss po dito. So paano po yung solusyon na pong yun? Ano po ba yung step by step na ginagawa po pag sa hydroponics? Ang hydroponic kasi, yun, karamihan yan, inano yan, inintroduce yan sa mga very urbanized area. No? Ginawang negosyo yan na gumamit sila ng greenhouse. Opo. Kailangan kasi ng konting seed niyan para maganda ang magiging produce natin. No? Ito pong solusyon na to ay synthetic o pinag-along tinimplang mga abono, no? Yung ginagamit na inaalo sa tubig. Ang ano diyan, ang pinaka tawag natin dito, pinaka ano niyan, practice niyan, pagka sinabi mong tumutubo ang alaman sa tubig lamang. Totoo po 'yon. Pero yung tubig lamang na 'yon, may solusyon na 'yon, no? Kumpleto po yung solusyon na dapat kainin ng halaman. Ginawa po yung mga solusyon na yan ng ating mga eskwelahan. Ang nanguna po dyan ay UP Los Baños at saka yung CLSU Novacia, no? Sa Muñoz, Novacia. Ngayon po, nung malaman namin yung kanyang komposisyon, nag-innovate po kami. Mhm. Inano po namin kung ano, nag-analyze po kami ng ating mga concoction o yung mga fermented na binuburo natin na magiging concoction, pwedeng pandilig, pwedeng pang-spray. Inanalyze namin yon kung makakasabay kami dun sa ginamit na mga chemical na abono. No? At least po nasubukan namin nakapagpatubo po kami kung gaano kaganda yung ginamit sa synthetic, ganun din po kaganda yung napatubo namin na gamit na concoction, nagawa lang namin na pwede nating gawin sa ating bawat tahanan. Sige po. Sir, pwede niyo po bang ibahagi po sa amin kung ano po yung concoction po na inyo na formulate? Ito po Concoction ba po yan. Ang po, concoction po yan, kung halimbawa, kailangan mo po ng nitrogen, ang kailangan po natin dyan, karamihan po lipi o yung fast grower na mga alaman.
tulad po ng kangkong, talbos ng kamute, o kaya saan ng saging. Yung saan ng saging may potassium kagad dyan. Opo. No? Isa lang po yun para mataas yung kanyang makukuha natin yung nitrogen doon. Ngayon, marami din pong nasisirang mga prutas. Di ba? Prutas, kasama ang berries dyan. Kasama ang talong, kasama ang kamatis, kung minsan tinatapon na lang yan, kasama ang mangga, papaya. Binuburo rin po yan. Ang tawag po dyan ay fermented fruit juice. No? Halos wala pong masasayang sa ginagawa po natin pagka tayo ay nag-organic agriculture. Tapos, kailangan mo naman ng kailangan mo naman kasi ang kailangan natin sa halaman ng pinaka-basic component niyan is NPK. Opo. N stands for nitrogen, P is phosphorus, and K for potassium. E di, isa na lang ang kailangan natin, yung phosphorus na lang. Marami pong nagtitinda ng arroz caldo ngayon. Ang kailangan lang po natin dyan ay yung balat ng itlog. Isasangag yan para makuha natin haluan ng organic vinegar din na kung saan isa tayo sa nagpormula ng natural fruit vinegar. Yun din ang ginagamit namin para makapag-produce tayo ng kalpos. No? Tapos yung mga microelements naman, makukuha na natin yan sa mga ibang mga pinepermit natin at saka yung kinokompose nating ginagawang organic fertilizer. Makukuha natin yan sa mga animal manure, kinokompose nating mga basura, makukuha na yan. Kaya halos kumpleto po yung ating nagiging proyekto. Nasa tamang technology po yan, pero konti lang po yung oras natin dito. Hindi po natin kayang i-discuss lahat. Opo. So sir, pagkatapos po na let's say makapagawa po tayo ng mga fermented na concoction, so ano po ba yung mga materials na a-advise nyo po sa ating pong mga attendees and viewers? Gagamit po ba sila ng styrofoam, plastic po? Ano po? Saan po ilalagay yung Nung buto? una kasi, ang dami nung mga styro na pinanggalingan ng prutas, especially yung ubas na galing Amerika, galing ng Australia. Naka-styro yun. Yun ang ginagamit. No? Kahit do sa kahit yung inintroduce nung UPLB, ganun ang ginamit, yung mga cranky. No? Tapos, kung halos nawawala na yung mga styro, pwede tayong gumamit ng mga PET bottle. Hatiin natin siya, and then ituwad mo yung bote, lalagyan mo lang ng butas yon, lalagyan mo ng solusyon, pwede na siyang tamnan ng alaman. O pwede natin, kung halimbawa, mas maganda, ang lettuce ngayon, napakamahal pa naman, pwede tayo magtanim ng mga lettuce. Opo. Kahit po yung pwede. Kahit yung mga bote ng distilled water. Sabi Opo. nila mineral water pero distilled water yon. So sir, ano po 'yun? Let's say pag nilagay po na natin 'yun sa styrofoam o kaya doon po sa distilled water, and then tumubo na po yung ugat nung halaman po, ano po 'yun? Pinapalitan pa po ba ng tubig? Kasi baka po Kaya po mag-stagnate, yung ano pong process yung do'n? ating pagdating po sa hydroponic, karamihan po minsanan lang yung paglalagay natin ng tubig na may solusyon, no? Snap solution mo yan o kaya concoction mo yan, halos minsanan lang. Actually, ang tawag ko nga sa hydroponic ay alaman ng tamad at saka masipag. Sinasabi kong alaman ng tamad dahil po pagka naglagay ka sa isang styrofoam o sa isang bote ng alaman na may solusyon, kahit po i-monitor mo lang siya once a week, pwede. Tinitingnan mo lang, nabuhay ba siya? Kung namatay, palitan mo yung alaman. Kung nabuhay, titignan mo lang yung solusyon. Kung nabawasan, dagdagan mo lang ng konti. Konting-konti lang yon.
Pero kung minsan kahit hindi mo siya dagdagan, hanggang 21 days, especially pagka lipid-based na bulyan, hanggang 21 days, pwede mo na siyang anihin. Opo, pabayaan na lang po ng 21 Oo. days. Kaya sinasabi ko pong tama dyan, yun nga, halos hindi mo siya dinadalaw. Hindi ka mukha ng mga nakatanim sa mga pagkalipian, nakatanim do sa loan area, sa lupa, halos 2 beses ka magdilig araw-araw. No? Sinasabi kong pag-aalaman ng masipag yan dahil po marami po tayo karamihan ngayon ay may trabaho, babae at lalaki. Pero kung ilig din nila magtanim, nahilig sila sa hydroponic, yung po, yung konting oras after nung trabaho nila, dadalawin nila yung kanilang hydroponic, nandun lang siya, kinukumusta lang, dahil po sa kasipagan niya sa trabaho, nagkaroon pa siya ng alaman. Kaya po pag-aalaman ng masipag. Opo, tama po. So, sir, ito po, last question po bago po tayo dumako sa mga attendance po natin. Sir, paano po yung ano niyan, yung circulation po ng air kasi kailangan po ng halaman ng oxygen. So, ano po bang ginagawa niya? Meron po ba kayong tubo Marami pong diyan? klase ng ano ngayon, lumabas ngayon tungkol sa hydroponic. Mayroon pong aquaponic o mayroon pong LFT na sinasabi. Pero ang pinakauna, yung crunchy. Nakalagay lang sa styro o stagnant lang yung tubig na nilagyan mo ng alaman, nandun lang siya hanggang doon sa umanika. Yung aquaponic naman, double purpose ito. Pwede kang mag-alaga ng isda, tapos yung dumi ng isda na nakalagay sa container, yun ang magiging sustansya ng mga alaman pero gumagamit ka ng motor, no? Para mag-supply siya ng tubig doon sa mga tubo and then yung sobra babalik din doon, pinapakain mo yung isda, yung dumi ng isda ang magiging nutrient nung alaman. Marami po yan, hindi lang po isa o tatlong klase ng hydroponic na pwedeng ituro. Opo. Salamat po sir sa bigay sagot po sa aking mga katanungan at mga muni-muni. So ngayon po, let's proceed po sa ating mga panelists and attendees na meron po mga katanungan o gustong i-share. Yes po, Academician Villarreal. Sir Ruben. Sir, nakamute po. Mute. Rinig na? Opo. Opo. Rinig na ako? Okay Opo po. sir. Okay po. Okay. Thank you very much. Unang-una, Alex, ang Yes, ganda sir. ng present mo. Kanina nag-aantok-antok pa ako, nagising ako eh. Kagila-gilala sa mga ipinamalas kong mga ginagawa mo. Unang-una, hangang-hanga ako doon sa mga napakagandang eggplant at saka kung ano pa yung vegetables. And sa madaling salita, I think you are doing it right. Okay, ang isang tanong ko, Alex, paano mo pinipili kung ano yung mga itatanim mo? Ano pong ibig nyo sabihin? Yung buto o Hindi, yung mismong alaman? hindi, yung halaman. Yung alaman. How do you decide? Ganito po Yeah. ang ginagawa namin. Tinataon po namin yan sa panahon. Okay. Kung halimbawa, alam po namin tulad ngayon na El Nino, ay La Nina tayo ngayon dahil napakaraming ulan, as much as possible po, yung ating mga lipi, halos kokonti o yung resistant sa ulan. Kasi marami pong mga alaman pagka na sobrang tubig, namamatay po sila. And then po, doon sa matataas na lugar, inaano din po namin, ina-advise po namin kung ano yung pwede nilang itanim. Tulad po ng talong at kamates, ayaw nila sa lowland pagkatagulan. Kailangan medyo nasa upperland ng konti. Para pagka umulan, gusto lang yung tubig,
pero basa yung lupa natin. Ganun po ang ginagawa namin. Kung ano po ang available na mga alaman na pwedeng itanim sa kanilang lugar. Pagka po may nagpapatulong sa amin, kung kagad itatanong nila, ano ba magandang itanim sa farm ko? Pinupuntahan po namin yung farm, ina-analyze namin, and then tinutulungan namin na magpa-soil analysis para malaman po namin kung anong nutrient ang dapat idagdag pagka nagtanim sila, kung anumang alaman ay maganda kagad ang tubo nila. Galing. Okay, next tanong. Ano po bang, kayo po ba government official o ginagawa ninyo yan in what capacity po? In my own private capacity, ginagawa ko po ito. No? Sa kasalukuyan po, empleyado po ako ng City Agriculture Office ng Mabalacat City. Ako po ang focal person ng iValue Crop Development Program ng siyudad. No? Okay. Marami pong project ang Department of Agriculture sa taas. Meron po tayong organic agriculture dyan. Tapos may mga iValue, mga ibang pag sinabi po nating iValue, kasama ang gulay, kasama ang prutas dyan. Tapos ano rin po kami sa mga innovation. Sumasali rin po kami sa mga kompetisyon, gulayan sa paaralan, Organic Agriculture Congress, sinasalihan po natin yan. Actually po, in 1918, naging shortlist po tayo sa national. Pero on the next year, hindi ko na po pinansin yung mga contest na yan. Ang pinansin po namin ay kung paano kami makatulong sa mga aming mga kababayan. Maraming salamat po. Muli ay lalabas po ang pagkangako sa inyong mga ginagawa. Sana po ito po ay gayahin ng mas marami pang mga technologies, hindi po lamang dito sa Luzon, kundi sa buong Kapuluan. Muli, congratulations po. Tama po yung Sir Ruben. Sana po Salamat po. ma-duplicate po natin Actually po, sa totoo lang yan, buwan na lang ang bibilangin mo sa gobyerno ang pagtatrabaho ko. Retirable na po ako. Sa totoo po, ang trabaho ko sa gobyerno ay matatapos compulsory sa August. Pero baka ma-advance ng konti dahil mayroon tayong project na ginagawa. Ang ano ko po ngayon, ang pinakakasabihan ko po ngayon, retirement is not a finished work. O hindi yan ang dulo ng trabaho natin sa buhay. Actually po, after my retirement, kinoconsider ko po, ito ang umpisa ko para matupad ang mga misyon dito sa lupa. Para lalong mabigyan ng maraming oras sa pagtuturo o paglilibot sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ano po, bata pa kayo. Ako po ay mag-86 years old na, pero very active pa po eh. At least po, mukhang active pa kayo. Scientist Lourdes po, yan yung mga pagkalos pa ganyan po kami, still very active. Ang puti-puti na ho ng buhok niya, pero talaga naman, miski saan ka pumunta, makakasama mo at nakikipagtalakayan at naglilingkod sa kapwa. So, sabi niyo magre-retire kayo, hindi ako naniniwala po doon. Talagang tuloy-tuloy pa rin kayo. Again, thank you very much again. Salamat po, Sir Ruben. Yes, Ma'am Luli, meron po kayong gustong ibahagi? Yeah, gusto ko lang magpasalamat kay Mr. Alex Alaison. At life begins after retirement, di ba, Ruben? Opo, totoo po yun. I'm curious kung nagbibigay ba ng suporta ang gobyerno sa mga gustong maghalaman sa inyo o sari-sariling Actually po, lalo na nung COVID. Ang city government po ng Mabalacat City, taon-taon po, nagbibigay po kami ng abono sa mga rice farmer, corn farmer, at sa mga aming mga iValue crop
sa nagtatanim po ng mga gulay, prutas. Mayroon pong budget ang munisipyo namin sa mga ganyang bagay. Pero hindi po lahat kayang ibigay ng munisipyo, no? Pero malaki pong tulong, laki pasasalamat ng ating mga farmer sa munisipyo dahil nagkakaroon sila ng nakakatipid sila sa kanilang mga gastusin sa kanilang pagtatanim. And marami na kayong natulungan sa Mabalacat at palagay ko ay marami na rin ang nag-adapt ng inyong hydroponics, no? Nagkaroon ba kayo ngayon ng kooperatiba o samahan para Marami pong magkatulong-tulong? cooperative dito sa Mabalacat na naging successful, no? Pero yung pong hydroponic, karamihan nag-start po siya during pandemic, no? Kasi walang magawa yung mga tao, may naging plantitas, tapos kahit po sa mga alam natin ng komunikasyon ngayon, karamihan sa cellphone ay nagpapatulong sila kung paano sila makapagtanim, makapag-produce ng mga alaman. Kulang na kulang po ang aming pinoproduce. Pero pinagmamalaki na syudad namin na yung 25 to 30% ng gulay na dinadala sa Balintawak at Divisoria nanggagaling po ng Mabalacat City. Malaki ang production nyo. Ano po siya? Everyday po siguro yung lipi namin ang lumalabas ng Mabalacat City 7 to 15 tons a day. Wow. Ang luluwas nila sa Metro Manila. Marami po yan. Kangkong, spinach, meron kaming kale, and then yung onion spring. Marami pong mga lipi ang naitatanim po ngayon dito. Mas marami pa po ang area ng aming gulayan kaysa palayan. Ganun pala. Nung nagkabagyo, yung sunod-sunod na bagyo, kayo ba ay naapektuhan itong Meron pong nakaraan lang? konting naapektuhan pero hindi siya ganun kasebir, no? Kasi po hindi lumulubog ang Mabalacat. Oo. Medyo mataas ng konti yung kanyang elevation. Kaya yung pong ibang talagang may paggulay, mayroong galing Pangasinan, mayroong karamihan po galing ng Bicol, nagkarkila po ng mga lupa dito sa Mabalacat City para magtanim lang po ng gulay. Kaya dumami yung aming mga vegetable farmer dito sa amin. Alex, yung bang kangkong, upland kangkong? Upland kangkong po. Okay. Thank you. Sige, at mukhang may dalawa pang gusto magtanong sa inyo. Opo nga. Ngayon po nakita ko po nakataas po ang kamay po ni Sir Ike. Sir Ike, ano po inyong tanong? Alex, magandang hapon. Maganda nga po. Paano po kung yung nangangailangan ng tulong malayo sa Mabalacat at hindi nyo mapuntahan? Sa ano po yan, malakas na po ang komunikasyon ngayon, pero kung kaya pong datnan siguro ng mga sasakyan, actually po ako, marami pong nangihiram sa amin, no? Nakakarating po ako ng Palayan City, nakakarating po ako ng Mindanao, nakakarating ako ng Taiwan, para po magbahagi lang ang ating natutuhan dito sa agriculture. May bayad po ba yan pag halimbawa nasa ibang lugar ang hihingi ng tulong? Siguro po mayroong konti. Hindi po natin maiwasan yan kahit yung panggas lang. I see. Follow-up question na lang po. Mayroon ba kayong asosasyon ng urban agriculture nationwide? Yung karamihan po ang inaano namin, yung asosasyon, ang nangyayari po ngayon, ang mayroong asosasyon na ganitong mga klase ng pagtitipon, lalong-lalo na
sa mga organic practitioner, yung pong ating mga learning site, karamihan po mga organic farm yan. Mayroon pong asosasyon na ganyan, no? Tapos sila rin po ang nagpapacilitate ng mga training na binibigay ng ating gobyerno. Tapos pinapatawag po tayo ang magtuturo. Marami po 'yan. Pero karamihan po ang ano nila ngayon, ang pangalan nila is the Association of Learning Site. Okay. Salamat po, Alex. Maraming salamat din po, Sir Alex, sa inyo pong tanong. Mapunta naman po tayo kay Sir Henry. Sir Henry? Yes po, salamat po. Good afternoon po, Sir Alex. Napakaganda po ng inyong topic for today, no? Sir Alex, alam po natin, maaari po ba nating ikwento po sa ating mga tagapakinig yung mga yung naging role po ng City Agriculture Office sa proyekto po ng DOST, which is yung Balakat Project sa ating mga kapatid na katutubo sa Sitio Haduan, kung saan ang kanilang number one livelihood opportunities is pagtatanim ng mga gulay, mga prutas, ayun po. Pwede po ba ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po yung naging tulong ng City Agriculture Office ng Mabalacat City sa ating mga katutubong assisted po ng DOST? Sa pagtutulungan po ng City Agriculture Office ng Mabalacat City, tapos yung Mabalacat City College at saka po yung DOST, yung mga estudyante po ng Mabalacat City College, nagkaroon po sila ng proposal no kung saan palaganapin itong o magkaroon ng Balacat Sanctuary na kung saan Balacat is a tree na kung saan galing ang pangalang Mabalacat, no? Natuklasan nila na hindi lang siya basta puno. Marami siyang medicinal value, no? Tapos nung una kami kasing inawakan ko yung City Nursery, buong Mabalacat, natuklasan namin, inaano namin kung saan pa mayroong Balacat trees, no? Naging ano sila, kukonti na lang during that time. Naging the whole Mabalacat has only 28 trees, no? Bali pa wala na sila. And then we propagated them. Sa ngayon, we estimate at 3,000 grown trees na. Nagpupunla pa kami. And then, ang project na ito ay sa tulong ng DOST, ginagawa po namin sa isang sitio na kung saan ay nakatira ay mga IPs. Tapos, ang kanilang production ay yung pagtatanim ng mga gulay o yung mga gulay sa bundok. Tinulungan po namin ito, tinuruan po namin na magtanim ng iba't ibang mga gulay, no? At kung anong panahon sila magtanim ng mga ganitong gulay. Nasa second phase na po itong project na to at yung mga ating mga IPs, kapatid na mga AITA, ay natulungan din po namin na makapag seminar o makapag-training sila under SM Foundation na kung saan tayo rin po ang nagturo sa kanila at mabibigyan sila ng oportunidad na makapagtinda sa mga SM mall, no? Sa ngayon, nung una kung ano lang yung nakakalap ng mga ating mga IPs, yun lang ang tinitinda, liluluwas nila pababa ng mga bundok. Pero sa ngayon po, marami na silang naitatanim tulad ng kamote, tapos nabigyan sila ng mga suwi na saging na saba. Dati po, mga ano lang yan, ang kinukuha lang nila dyan, yung mga
banana, kinukuha lang nila dyan ay dahon at saka puso. Pero ngayon po, marami na sila saba, marami na sila latundan. Tapos, nabigyan din sila ng mga fruit trees. Nandyan ang mangga, kainito, avocado, tapos guayabano. Sinuportahan po namin ang mga IPs na to kung paano nila alagaan itong kanilang mga alaman at para makapagbigay ng karagdagang kita sa kanilang pamumuhay. Maraming salamat po, Sir Alex. Napakaganda po nun. Sir Alex, maraming salamat po kasi na-extend niyo po yung inyong expertise, hindi lang po sa community, pero pati po sa mga IPs po natin. So right now, meron pa po bang questions sa ating pong mga panelists and attendees? Gusto ko lang malaman kung kabilang ba ang produkto ng mga IP sa mga binabagsak nyo sa Muñoz? Sa, Actually po, hindi po. Kasi hindi. po ang aming mga IPs dito, ang location nila ay malapit, nakadikit sila sa Clark. No? Yung ang karamihan, pagka uso po ang avocado, uso ang mangga, tapos yung papaya, hindi, pagdala po nila yan, nakapasok sila ng Clark, hindi po sila makakalabas ng gate to bus yan. No? Yung mga lettuce natin, yung mga arugula natin, marami po tayong ngayon na nagdagsaan ng mga Koreano natin. Ang daming mga Korean store. Kailangan nila, nagkukulangan po kami ng mga lettuce. Tapos arugula, tapos yung mga cake nila alam naman natin ang mga Koreano ay vegetarian ng mga yan. Kaya we must double our land area to cook them. Sir, Alex, question ano po ang lang. main market Yes nyo? po. Ano ang main market nyo? Ang market po namin karamihan ay meron po kaming consolidator. Okay. Meron kaming consolidator. Kukunti na lang yung nag-iisa. I see. Tapos, Okay. meron din kaming mga gulay na hindi man lumalabas ng Mabalacat City. Kasi ang Mabalacat City, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5 resettlement area na yung galing sa mga biktima ng pinatubo. Congested sila ron, nasa resettlement area. Alam naman natin, mga resettlement. Hanggang doon lang yung ibang produkto namin. Yung ibang produkto po namin, napakababa ng presyo. Dahil kinukuha lang, farm gate, halos wala ng middleman na ibibigay po namin ng mura sa aming mga consumer. Alex, paano nyo dinidecide na ito ang itatanim namin? Dahil maraming gulay yan eh. Opo. Yung pong mga lipi, yung mga farmer, nasanay na po sila doon sa panahon kung ano yung itatanim nila. No? Halimbawa, itong panahon na to, bago magtagulan o kaya during tagulan, kailangan ng maraming onion spring. Ang itatanim po nila, alos kalahati ng area nila, onion spring. Tapos, mayroon din po kami mga portion na pagka sa bulubundukin na medyo mataas, nagtatanim kami ng kamatis at saka talong. Yung ang inaano po namin dito, yung hindi kahit bumagyo, kahit po tamaan ng bagyo, yung hindi siya lulubog ng tubig. Kaya inaano po namin yung lugar, ina-assess po namin yung lugar. Thank you. Salamat po, Sir Ruben. Yes po, Ma'am Luli. Gusto ko lang malaman kung ikino-commercial na ba nyo ang pag-produce ng mga fermented, na sinasabi nyo, fermented fruit, fermented leaves. Actually, madam, pwede po namin gawin. No? Pero, sa totoo po, tinuturo po lang namin. Tapos, kung halimbawa, meron kaming sobra sa mga training o ginawa namin, after the training, iiwanan po sa amin kung anong tinuro namin, tapos gagawa na lang sila sa bahay. Pinamimigay po namin na libre.
Ah, Pero kung minsan mayroong nag-iwan ng pangmeryenda, okay lang 'yon, mm. no? Pero it is almost free. Kung Ah, anong mayroon kami, basta mayroon po ang opisina namin, project po ng opisina, mayroon Okay. kami, okay lang. kasi naisip ko yung mga medyo busy tao at tatama rin mag-produce ng fermented, yung mga ginagawa niyong fertilizers o sprays. Baka maserbisyuhan niyo sila kung meron na ipagbibiling Actually mga po, kuha. inano po namin yan, madam. Halimbawa, mayroong isang individual o grupo na magkakapitbahay na nag-interest sila na magtanim ng mga alaman. Hindi Mm. po doon sa pagbibigay namin natatapos ang aming papel. Okay. Minomonitor po namin yan. Kasi alam natin pagka mga household dyan, halos kukunti lang ang alam sa pagtatanim. Minomonitor po namin yan, tinuturuan po namin sila kung paano mapalaki yung kanilang iningi sa amin o yung naging vision nila habang pandemic. And then, tinuturo po namin magla pagtatanim, pag-aalaga, at saka kailan siya aanihin. And then, ang nangyari po, hindi man, itong mga household na ito, hindi man sila makapagbenta o hindi man pambenta yung kanilang inaani, ang nasisiguro po namin, yung kanilang kahit pangkusina lang ito, nakakasiguro po kami na kumakain sila ng ligtas na pagkain. Oo. Tama po. Sige po, salamat po. Maraming salamat. Salamat po, Sir Alex. So, madako naman po tayo sa ating pong panelist na may katanungan. Sir Ike? Ka-Alex, kasi mayroong batas na yung barangay dapat mayroong impounding ng tubig para sa El Nino, no? Ngayon, maisip ko, okay yun, dapat magtanim sila ng kangkong, no? Pero maliban sa kangkong, ano ba pwede itanim dyan sa mga impounding pond? Ah, yung kangkong po kasi, ang karamihan po tinatanim dyan ay yung white flower, no? Pagdating po sa mga impounding na ganyan. Hindi lang po kangkong ang pwede natin pakinabangan dyan, no? Pwede po tayong makinabang dyan na mag-request po tayo sa Bureau of Fisheries na pwede po natin lagyan ng isda yan. Pwede po natin lagyan ng Mhm. tilapia. Ito, at least kahit na communal yan, yung mga malapit doon, pwede silang mamingwit o magano. Pag nakakuha, pag nakakuha sila ng pagka nakakuha sila ng mga isda ron, kukuha na ng talbos ng kangkong, pag-uwi nila, bibili nila lang sila ng sinigang mix. May pagkain na sila. I see. Ano pa ba maliban sa kangkong? Pwede po meron po dito, I think is sa Mexico, ang ginawa nila sa mga impounding na ganyan, merong may pera, may kaya, ang ginawa niya sa tabi ng impounding, nagpatayo siya ng greenhouse at ginawa niya ring, nagtayo rin siya para sa hydroponic. Kinukuha niya yung tubig sa impounding area, tapos yun ang ginagamit niya. Yung sobra, after mapilter ng mga alaman doon sa kanyang project, bumabalik din doon sa impounding area. I see. Sa paligid ng impounding pond, ano pwede itanim? Pwede po pwede, kung halimbawa, ang pilapil niyan ay medyo mataas, pwede po tayo magtanim dyan ng tanglad. No? Tanglad, Ayun. paya, tapos Mhm. mga ilang mga gulay. Dahil malapit tayo sa tubig, kung mataas man yan, pwede tayo magtanim ng mga ilang tawag dito, mga talong. Tapos doon sa mga naman, pwede na sa gilid din, pwede tayo maglagay ng kalabasa kahit na talbos lang at saka bulaklak, masarap na 'yan. Marami po tayong magagawa. Okay. Pwede bang mahingi ang telepono niyo sa chat Yes, sir. room? Yes, sir. Yes, sir. Sasabihin ko na. Kuha po kayo ng ballpen. Kung ready Okay na. kayo. Sige. Ready na po? Oo. 0949 936 9164. Okay po. Salamat, Alex.
Maraming salamat po dun, Sir Ike Ten. Right now po, punta po tayo kay Doc M. Yes, Doc M, ano pong question po natin? Hello, Sir Malala? Nakamute po kayo, sir. Sino itong katabi ko na si Mr. Subihano na nakamask? Tao ba siya o ano? Tao po yan. Siya po si Ney. Staff po siya ng Future Earth Philippines po. Okay. Kasi bothered ako eh. Siya lang yung ano, yung hindi tunay na face yung nakikita. No? Now my question, Sir Lyson, is dito sa project ninyo, no, involved ba yung mga katutubo, mga ATAS? Ini-involve po namin ang mga katutubo, especially po yung dito nagkaroon kami ng project with the collaboration of the OST at saka nung Mabalacat City College. In-involve po namin sila para actually ano sila, hindi na yung katutubong nakapinang ito. Ano na, medyo modernized na sila dahil ang kanilang area ay katabi lamang ng Clark, no? Ang lahat po kailangan ma-involve na sakop ng aming syudad dahil po kahit po sila nangangailangan din ng pagkain ng mga yan. Okay, salamat sir. Salamat. Maraming salamat po, Doc M. Yes, Sir Henry. Thank you, Sir Mark. Gusto ko lang tanungin po kay Sir Alex. Ano po kaya yung biggest obstacle or challenges na na-experience po ninyo when it comes to urban gardening at saka po sa hydroponics? Halos pareho lang yan, no? Sa urban gardening at saka hydroponics, ang biggest obstacle o yung sa bagal. Pagdating sa training, ang daming umaten, no? Ang daming umaten. Lahat, kita mo, interesado. Kasi libre pagkain, libre merienda, no? Pagkatapos, yun, pagdating sa actual sa kanilang When bahay, it comes po sa yung pagtatanim po, sir, yung sa pagtatanim, yes po. karamihan, basta alam mo yung technology ng pagtatanim, alam mo magtimpla ng mga soil media, yun ang ating biggest accomplishment. Kailangan maturuan sila yung anong uri ng lupa, no? Especially dito sa ating lugar, dito sa Mabalacat, ang iba dyan ay dinaanan ng lahar. Na kung saan, ang turing po namin sa lahar ay young soil. Pag sinabing young soil, halos wala siyang nutrient. Tama. Bago mo siya bago tamnan ng alaman ng mga yan, kailangan i-condition mo. Ikumpleto mo yung nutrient. Kasi po, ang kailangan unang pakainin yung lupa. Pakainin mo muna ang lupa bago yung alaman kakain siya sa lupa. O sir, paano niyo po pinapataba? Nilagyan po ng compost? Karamihan po, tinatanong po namin yung aming cooperator o yung farmer, ano ba ang gusto niya? Conventional o natural or organic? Pag sinabi niyang organic, yun, hanap po kami ng mga compost material na pwedeng ilagay doon. No? Inahalo po namin yung mga organic matter. Kung minsan po, yung meron din pong iilan na mga poultry dito sa amin na malayo sa kabayanan, nagtatapon ng mga dumi ng dumi ng manok. Doon po namin pinatatapon para magkaroon ng humus yung young soil o yung laar. Kaya pagka tinamnan, nabibigla nga po yung iba, sabi nila, ba't kami hindi makapagpatubo o tumubo payat? Kasi hindi nakakondisyon yung lupa. Pero pagka kinondisyon mo, kung anong nilagay mo sa lupa, anong pag-aalaga mo sa halaman, ibibigay sa iyo ng halaman yan. Ibibigay niya sa iyo ng nature yan. Ibabalik sa iyo yung kapaguran mo sa pamamagitan ng benta mo.
Tama po yun, sir. Saka yung nabanggit niyo po kanina, sir, hindi po tayo basta pwedeng basta-basta mag-apply ng fertilizer at magtanim. Kailangan po natin muna magkaroon ng, sabi niyo nga po kayo na ay soil analysis Soil para po analysis. malaman niyo kung ano yung nutrient na kulang doon sa lupa para ayun lang po yung ating supplement. Kasi mamaya po, ano pala siya, madami na pala nitrogen pero lagay ng nitrogen. So sayang lang po yung input. Kaya kailangan po, tama yung sinabi niyo po, kailangan po muna ng soil analysis bago po tayo magkaroon ng plant recommendation. So meron pa po pang mga question po sa ating mga panelists and attendees. Sir, ito po. Panghuli na lang po. Paano po kami makokontak kayo at sa mga tao po na gusto pong makadalo sa inyong training? Ang ganito po. Kung halimbawa po pagka may training kami, tulad ngayon ang training namin ay sa mais, 2 barangay, no? Pero pagkaalaman sa mga gulay o kaya pagtuturo paano pamumungay ng mangga, punta lang po sila sa opisina, no? Or tawagan, nandyan na sa inyo yung number ko, Opo. pwede na natin pag-usapan yan. After my retirement, telepono na lang yan. Doon pa lang umpisa talaga ng masasayang pagtutulong dahil marami na tayong oras, hindi na natin iniintindi yung magta-time in, magta-time out, mga ano pa yan. Marami pong bagay para makatulong tayo. So sir, paano po yun? Halimbawa po, ako po gusto ko po magtuto ng hydroponics. Ako po ba ay pupunta sa inyo as individual o mas maganda po na meron ako mga kasamang mga 5 para po ma-entertain po sa training? Mas maganda po kung marami kayo para marami yung natututo. Mas maganda po pagdating sa mga training na ganyan, naiengganyo na tayo sa pag-uusap, di ba? Marami na tayong natututuan sa pag-uusap. Pero ang pinakamagaling po na pagtuturo ay yung hands-on. O yung talagang ituturo sa iyo paano mo siya gagawin. Nandyan ang materyales, nandyan ang alaman, nandyan ang solusyon. O nandyan yung pating medium na gagamitin mo lahat. Mas malaki pong impact yun. Opo. Sir, kanina po, meron po kayong gustong sabihin na isa po sa mga challenges. Sir, I think related po yun sa gusto ko pong itanong. So sa mga na-train nyo po at mga nakadalo po sa inyong mga trainings, ilan po doon yung percentage na masabi niyo po na after ng training ay okay sila, na-apply nila yung naituro versus doon sa mga magaling na sa training pero pagkatapos nun wala na po ginawa? Ganito po. Kung minsan po yung iba, especially sa Department of Agriculture, nabigla po sila nung sabihin ko sa kanila eh. Pagka nag-training po kami ng 25 katao, karamihan po ganyan ng tinitrain namin pagka nag-ano kami ng Farmer Field School. Karamihan, at least minimum of 25, no? Pagka yung 5 raw o 10, nag-response. Para sa akin po, 100% na sa akin yun. Malaking tulong na. Kasi pagka yung iba, dahil kabanda nila, nakita nila, nagtagumpay ito, naghihintay lang yung iba na mayroon tayong kasabihan na wait and see, o kung ano nakita mo, yun lang ang paniniwalaan mo, maiinggan nyo po yung ibang nag-training. Dadami po yun. Kahit yung hindi nag-training, sila na mismo ang magtuturo doon sa nalalaman nilang pagtatanim. Maraming salamat po. Sir, sana po one of these days maka-attend po kami sa inyong training. Mapunta mo naman po tayo kay Sir Ike. Yes, Sir Ike, meron po kayong question. Alex, yung sinabi niyong buro, yan din ba yung kimchi? Kimchi? Iba po yun. Yung kimchi po kasi pagkain yun eh. Yung gawa po ng Koreano yun. Di ba? Oo. Ngayon, yung sinabi namin buro, pag sinabi, isa ring klase ng fermentation yun. Yung fermentation na ginagamit para makagawa ng mga organic concoction o organic solution, ano lang siya, ang gamit lang po doon, yung material, kung halimbawa, fermented plant juice, talbos ng kamute, talbos ng kangkong, mga daong madaling lumaki na mayaman sa nitrogen,
Ang inahalo lang po doon ay pulot o kaya asukal. Tapos, para mabilis yung maburo, kami nilalagyan namin ng tubig. No? 1:1:1 ang aming proportion. Ano man ang gagawin namin diyan. And then after 14 days yung nakaburo. After 14 days, they are ready to use. Pwede mo siyang pang-spray, pwede mo siyang pandilig. So Sir Alex, Nice. question po. Bawa po, meron po akong isang timba na puro po kangkong, kamote, o kaya saging. Gaano po kadaming pulot at gaano pong kadaming tubig ang lalagay ko po doon? Ganito po. Kung yung alo-along gagamitin mong buburuin ay 1 kilo, no? Opo. Per kilo. Kung 1 kilo yan, lalagyan mo siya ng 1 kilong pulot o kaya asukal. And then, bawat kilo ng asukal o kaya ng lalagyan mo siya ng corresponding na tubig. 1 litro bawat kilo. Kung ilang kilong asukal or pulot, yun din ang litro na ilalagay mo sa tubig. Mas mabilis po siya. Yung iba kasi hindi na nilalagyan ng tubig eh. Napakalapot, hindi siya kaagad na nalulusaw. So Sir, ano po 'yon? Makakasama na po doon yung yung source po ng NPK, ng Pagka po nitrogen saka sinabi natin potassium? fermented plant juice, ang meron na siyang konting potassium at saka konting Phosphorus. phosphorus doon. Konting-konti lang yon. Pero ang Opo. mas mataas doon is nitrogen. Nitrogen. Kung ginamit mo talbos ng kamote, mayroon na siyang iron doon, yung micro, no? Oh, sige po. So Sir, ano po yung pinaka magiging source po natin ng potassium? Saging po. Saging, prutas. Yung mga sirang prutas, karamihan, o kaya para pinakamabilis, hindi tayo manghihinayang sa pera o hindi tayo gagastos. Balat ng saging, yung ginagawang banana cue. No? Puso ang pakwan, balat ng pakwan. Murang kamatis, tinatapon na lang, pwedeng rin gamitin yon. Sige po. Sa kaya ko po sinusulat kasi gagawin ko po. Kaya po ako tanong na tanong sa inyo, Sir. One time sir, dapat magkita tayo and then gagawin namin yan sa harap nyo. Para hindi lang sa usapan tayo natututo, maging sa actual. Sige po, Sir. Kapag Sapa. po ako'y naligaw po sa Mabalacat, Pampanga, Sir, definitely po pupuntahan ko po kayo. Yes, Sir Ike? Hindi ko inabot yung discussion kanina. Para saan yung buro? Ginagawa pong yon, pang-spray, pandilig, kumbaga sa mga synthetic, yun ang foliar fertilizer. I see. Iba pa yun sa burong kinakain. Iba po yun, iba. Fermentation din po yun, pero iba ang pamamaraan nun. Oo. So yung buro na sinasabi nyo, liquid na yon, liquid form. Pagka po after 10 days or 14 days, karamihan po halos liquid na yon. Mayroong mga matitirang palak doon. Pwede naman natin ihalo yung liquid, magagamit na natin na pandilig, pang-spray, and then yung matitirang mga palak doon, pwede natin ilagay sa ating mga composting material. Sir, ano I po see. yung buro po or yung fermented solution po na gawa? Ihahalo pa po yung sa tubig bago i-spray o rekta na po? Ihalo sa tubig. Sige po. Doc, meron po kayong question kanina na nagre-raise po ba kayo ng kamay? Alex, ang swerte naman ng alma mater mo. Saan ka pag-graduate? Actually po, hindi po ako nag-aral sa agriculture. Naging passion ko lang. Kasi po, mula lolo ko, tatay ko, hanggang sa akin, farmer po kami lahat. Mayroon po kaming konting lupa. Yun din po ang kinabubuhay namin. Yun din ang nakagisnang kong kinabubuhay ng aming pamilya.
Kaya maging hanggang po sa ngayon, hindi po nawala yung passion natin sa pagtatanim. And fortunately, napaka, nakapagtrabaho po tayo sa Agriculture Office. Kaya lalo tayong natuto doon sa mga pag-aaral, sa mga seminar at saka sa mga training. Thank you very much po. I'm very proud of you. Opo, Salamat. lalo na po yan si Academician Ruben. Galing po yan ng UPLB po. Kaya po malapit po sa puso niyan ang pagsasaka at agrikultura. Meron pa po ba tayo mga questions and inquiries? Sir, ako po. Sige po, Sir Henry. Ako. Sir Alex, namimigay po ba kayo ng mga seeds? At kung oo po, ano po yung mga seeds na pinamimigay po natin? Sa ngayon, namimigay kami pero sa ngayon, it is almost December, paubos na rin. Marami kaming binibigay. Pechay, mustasa, kangkong, kuminsan may labanos. Tapos sitaw, ampalaya, kung ano yung ma-purchase namin, no? Every year mayroon kaming budget ang City Agriculture Office na pambili ng buto ng gulay na kalahating milyon. Sige sir, pag anong puntahan kita, sir, hingi ako. Basta pagpunta mo kung mayroon. Sige sir, salamat po. Sir Alex, paki-invite din po ang ating mga viewers and panelists na baka po sila ay interested na maging member po sa inyong Facebook page, yung FGLI. Inimbita ko po lahat po ng interesado sa pagtatanim, yung may malasakit lalong-lalo na sa ating kalikasan. Ang Farmer's Gardener Nature Lover po ay nagawa several years ago. Kung saan ang naging internationally po to. Marami na po tayong mga grupo sa mga ibang bansa, Australia, Canada, Amerika, especially dito sa Asian countries, dito sa Singapore, dito sa Taiwan, na tumutulong sa atin. Sila rin po ay may maliit na mga lupa para makapag-aral at matuto sila sa paggugulay. Ngayon po, ang lahat pong ito, yung pong miyembro ng Farmers Gardener Nature Lover International, ito rin po ang katulong namin na tumutulong sa kapwa namin magsasaka dito po sa Pilipinas. Kahit po konting lang, meron po kaming naibabahagi sa kanila. Paminsan-minsan po, especially during Christmas season, yung mga katulong ng ating mga magsasaka dito o yung mga talagang nahihirapan na mga magsasaka, kahit papaano po, gumagawa kami po ng paraan para mabigyan sila ng kasiyahan, no? And then po, pagdating po sa mga training, yung po mga interesado, especially pagka malapit lang po kayo dito sa amin sa Mabalacat City, punta lang po kayo sa opisina, sabihin nyo, gusto nyo matuto na ganitong pagtatanim, anong klaseng gulay ang gusto nyo itanim, and then meron po kaming mga meron po kaming mga programa. Nagtuturo rin po kami kahit dito po sa bahay ng one-on-one, grupo. Mas maganda po kung grupo para mas marami po yung natutulungan natin. Huwag nyo pong isipin kung magkano ibabayad nyo. Minsan, kung mayroon, baka may merienda pa. Sir, at tanong ko lang po, saan pong party po ng Mabalacat kayo pwedeng puntahan nila? Saan po yung opisina nyo po? Ang opisina namin ay nasa Latondi sa likod ng Robinson. Wala siya sa main building ng munisipyo. Kung saan katabi niya ang CSWD at saka yung CDRRMO, no?
O kaya pagpunta nyo sa Severa, sir. Severa. Sibera, mismong munisipyo, meron yung information doon, itanong nyo lang kung nasaan ang opisina ng City Agriculture Office. Totoo po niyan, halos wala po kaming day off bukas. Mayroon po kaming tuturuan with the collaboration of Rotary of Ortigas dito sa Barangay Tabon na magtuturo rin ng urban and container gardening plus hydroponic. Meron silang mga participant na dadalhin at doon sa Tabon namin sila imimit. Barangay Tabon. Bukas po ng umaga. Okay po. So sa mga viewers po natin, again po pwede po natin bisitahin si Sir sa kanila pong sa kanilang opisina po sa Mambalacat. At sa mga interested po, naka-flash po sa ating screen yung kanila pong FB page, yung FGNLI. Pwede po tayo maki-join dyan anytime para po mas lumawak po ang ating kaalaman sa pagtatanim. So sa ngayon po, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon. At dito ko po masasabi na kahit po anong lalim po ng ating pinag-aralan, ng ating natapos o ating degree, still si Sir Alex Lison po ang patunay na experience is the best teacher. So Sir, salamat po sa pagiging isang mabuting magsasaka at patuloy niyo pong pagtulong po sa community at pagbabahagi po ng inyong kaalaman. At dito po tinatapos po natin ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon. Ako po ang inyong host, si Mark Flores. Muli niyo kami samahan next week sa isa na naman po napakagandang topic. At sa ngayon po, we all enjoy the rest of the weekend. Bye for now.